May mga taong nabubuhay ng buong buhay na nakulong sa tahimik, na paikot ng pagkadismaya, takot at pagkaawa sa sarili, at namamatay ng hindi man lang nauunawaan kung bakit walang nagbabago. Umasa sila na malulutas ng panahon ang kayalang pagalingin ng kamalayan. Napansin na ito ni Marcus Aurelius, ang pilosopong emperador ng Roma. Halos 2,000 taon na ang nakalipas nang isulat niya, ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip dito. Ngunit karamihan sa mga tao ay binabaliwala ang katotohanan ito at malaki ang kapalit. Ang isip na walang gabay ay nagiging sarili nitong bilangguan. Ang taong tumatakas sa realidad ay sa huli madudurog nito. Ang bidyong ito ay isang paanyaya. Kung papanoorin mo ito hanggang dulo at isasabuhay ang mga aral ni Marcus Aurelius na ibabahagi ko rito, mapapansin mo ang tunay na pagbabago sa kung paano mo haharapin ang sakit, takot at ibang tao. Ngunit kung babaliwalain mo ang mga katotohanan ito, nanganganib kang patuloy na mabuhay sa parehong pattern, sa parehong kawalan, sa magkakaibang araw lang. Huminga ka ng malalim, makinig ng mabuti. Ito ang mga mahihirap na katotohanan na gustong marinig mo mula kay Marcus Aurelius, at marahil ito na ang huling pagkakataon na lalaban ang isip mo sa pagbabago. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang pagdurusa ng tao ay nagmumula sa pagkalito sa pagitan ng kaya nating kontrolin at ng hindi natin kayang kontrolin. Ito ay isang tahimik na labanan na nagaganap sa loob ng bawat tao araw-araw. Nilikha ng isip ang ilusyon na kung makokontrol natin ang panlabas na mundo, makakahanap tayo ng kapayapaan. Ngunit ang katotohanan ay, habang mas sinusubukan nating kontrolin ang mga pangyayari, mas lalo tayong nagiging bilanggo nito. Ito ay isang masamang ikot. Habang mas lumalaban tayo sa hindi maiiwasan, mas lalo tayong nagdurusa. Isipin mo ang isang taong nagugugol ng oras sa pagtingin sa kanyang telepono, naghihintay ng sagot na hindi dumarating. O ang taong nawawala ng tulog sa pagtatangkang hulaan kung ano ang iisipin ng iba sa kanyang mga desisyon. Ito ang mga karaniwang sitwasyon, maliit marahil, ngunit paulit-ulit na nangyayari araw-araw at humihigop ng ating mahahalagang enerhiya. Sumulat si Marcus Aurelius, ang mga bagay na bumabagabag sa atin ay hindi ang mga bagay mismo, kundi ang mga opinyon na hawak natin tungkol sa mga ito. Nangangahulugan ito na ang pinagmulan ng kaguluhan ay hindi sa nangyayari, kundi sa kung paano tayo tumutugon. Ang katotohanan ay hindi tiyak ang mundo. Walang makakakontrol sa panahon, sa ugali ng ibang tao, sa ekonomiya, kalusugan, pag-ibig. Maging ang pinakamakapangyarihang tao sa planeta, ang emperador ng Roma, ay kinilala ang limitasyong ito. Hinarap ni Marcus Aurelius ang mga digmaan, pagtataksil at nakapipinsalang epidemya, ngunit napanatili niya ang kanyang kapanatagan. Naunawaan niya na ang kontrol ay hindi nakasalalay sa panlabas na kaguluhan kundi sa panloob na kaayusan. Ito ay parang nasa gitna ng bagyo at sa halip na labanan ng hangin ay magpasya kang itapak ng matatag ang iyong mga paa sa lupa at huminga hanggang sa lumipas ito. Sa modernong panahon, nabubuhay tayo sa parehong dilema, ngunit may bagong anyo. Sinusubukan nating kontrolin ang naratibo ng ating buhay sa social media, ang ating pagganap sa trabaho, ang kinabukasan ng ating mga anak. Lumilikha tayo ng imposibleng mga layunin at humihingi mula sa ating sarili na parang tayo ay mga makina. Kapag hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano, tinatawag natin itong kabiguan. Ngunit sa katotohanan, ang kabiguan ay nagmumula sa pag-asang ang mundo ay dapat umandar ayon sa ating mga kagustuhan at hindi kailanman susundin ng mundo ang ating kalooban. Isang malinaw na halimbawa ng pakikibaka para sa kontrol na ito ay ang buhay ni Amy Winehouse.
May talento, hinahangaan, ngunit lubos na nilamon ng pangangailangang kontrolin ang pag-ibig, kasikatan at sakit. Habang mas sinubukan niyang hawakan ng lahat ng sabay-sabay, mas lumalim ang kanyang pagkalunod sa sarili. Naniwala siya na makakaya niyang pamahalaan ang kanyang nararamdaman sa pagtakas sa realidad, ngunit walang sinuman ang makakatalo sa hindi niya tinatanggap. At iyan mismo ang itinuturo ng Stoicism. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ito ay ang pagtingin sa mga bagay ayon sa kung ano ang mga ito, hindi ayon sa kung ano ang gusto nating mangyari. Ngayon, tingnan ang kabaligtaran nito sa mga taong nakaunawa ng katotohanan ito. Si Tom Hanks, halimbawa, ay madalas magsalita tungkol sa kung paano niya natutunang tanggapin ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay nang hindi hinahayaan ang sarili na lamunin. Inuulit niya ang isang simpleng parirala, lilipas din ito. Ang kamalayang ito ay lubos na stoic dahil kinikilala nito na lahat ay panandalian, tagumpay, sakit, saya. At kapag naunawaan mo ito, nagsisimula kang tumugon ng may kapanatagan dahil alam mong walang permanente. Ang tunay na kontrol ay hindi sa pagbabago ng kung ano ang nangyayari, kundi sa pagbabago ng paraan ng iyong pagtingin sa nangyayari. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung ito ay kayang tiisin, tiisin mo. Tigilan mo ang pagrereklamo. Ito ay isang panawagan sa emosyonal na kapanahunan, sa responsibilidad para sa sariling isip. Hindi ito mensahe ng panlalamig. Ito ay isang paanyaya sa kalinawan. Ito ay ang pagtanggap na hindi lahat ay mangyayari ayon sa plano at na ito ay hindi ang katapusan, kundi isang natural na bahagi ng buhay. Kapag naunawaan natin ang ideyang ito, may malalim na nagbabago. Ang trapik na nakainis, ang mga pagkaantala na nakadismaya, ang pagtanggi na nakasakit, lahat ay nagsisimulang magkaroon ng ibang bigat. Huminto ito sa pagiging personal na pag-atake at nagiging isang pangyayari lamang. At ang simpleng pagbabagong ito sa pananaw ay nagdudulot ng napakalaking kalayaan. Hindi ang mundo ang nagiging mas magaan, ikaw ang nagiging mas matatag. Ngunit hindi ito tungkol sa pagiging walang pakialam, kabaligtaran ito. Ito ay tungkol sa pagiging lubos na naroroon. Ito ay ang pagkaalam na kung may bumabatikos sa iyo, mas inihahayag nito ang estado ng pag-iisip ng taong iyon kaysa sa iyong halaga. Ito ay ang pag-unawa na ang pagkawala ng isang bagay ay hindi nangangahulugang pagkawala ng lahat. Ito ay ang pagtanggap na ang kontrol ay hindi pagdomina. Ito ay kamalayan. Natutunan ito ni Marcus Aurelius habang namumuno sa isang imperyo na napapalibutan ng kawalan ng katiyakan. Nakita niya ang buhay na nagkakagulo sa paligid niya, ngunit nanatili siyang nakatuon sa kung ano ang nakasalalay sa kanya. Ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga salita, at ang kanyang mga iniisip. Ang tatlong elementong ito ang nagbibigay kahulugan sa tunay na kontrol. Ang iba ay pawang paggambala lamang. At kapag nagsimula kang mamuhay sa ganitong paraan, may tahimik na nagbabago. Ang mga sitwasyon na dating nagpapagising sa iyo ay nagiging malalayong ingay na lamang. Nagsisimula kang mamuhay ng mas madali dahil naiintindihan mo na ang tanging bagay na tunay mong pag-aari ay ang iyong sarili. Maaaring magbago ang mundo, maaaring umalis ang mga tao, maaaring maningil ang panahon, ngunit ang ginagawa mo sa kung ano ang nangyayari sa iyo, yon walang sino man ang makakakuha. Marahil ito ang isa sa pinakamahirap na aral na isa sa buhay dahil humihingi ito ng pagtanggi sa sarili. Humihingi ito ng tapang upang aminin na hindi natin kontrolado ang hinaharap, ngunit kaya nating piliin kung paano mamuhay sa kasalukuyan. At ang pagpipiliang ito, bagamat simple, ang punto kung saan nagbabago ang lahat. Dahil sa sandaling pakawalan mo ang hindi nakasalalay sa iyo, nagsisimula kang maranasan ang tunay na kalayaan, ang pagdurusa
ay isa sa pinakakaraniwan, ngunit isa rin sa pinakamaling nauunawaang karanasan ng pagkatao. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang pagdurusa ay hindi parusa kundi isang pagkakataon. Sinabi niya, ang hadlang sa pagkilos ay nagpapausad sa pagkilos, ang nakaharang ay nagiging daan. Ang ideyang ito ay lubos na nagbabago sa kung paano natin hinaharap ang sakit. Ang dati ay parang balakid ay nakikita na ngayon bilang mahalagang bahagi ng paglago. Ang sakit, sa pananaw ng Stoic, ay hindi ang kaaway. Ito ang guro na nagtuturo sa mahirap, ngunit kinakailangan na paraan. Sa modernong buhay, ang lahat ay naghahanap ng ginhawa, kasiyahan at seguridad. Gusto nating iwasan ang anumang uri ng pisikal o emosyonal na hirap at tiyak na ang pag-iwas na ito ang nagpapahina sa atin. Isipin mo ang isang taong umiiwas sa mahihirap na usapan upang hindi harapin ang hirap ng katotohanan, o ang isang taong sumusuko sa isang proyekto sa unang kabiguan upang maiwasan ang pagharap sa sakit ng pagtanggi. Sa bawat pagtakas natin sa pagdurusa, nawawalan tayo ng pagkakataon para sa pagpapalakas ng loob. Napansin ni Marcus Aurelius na ang sining ng pamumuhay ay kahawig ng pakikibaka ng higit kaysa sa isang sayaw, at iyan ang dahilan kung bakit ang pagdurusa ay hindi maiiwasan para sa mga tunay na nabubuhay. Ito ay bahagi ng proseso ng pagkatuto na lumaban, umunawa at baguhin ang sarili. Ang sakit ay ang larangan kung saan inihahayag ng kaluluwa ang kanyang sarili. At hindi ito isang talinghagang patula. Ito ay isang bagay na nagpapakita sa praktika. Kapag nawala ng trabaho ang isang tao, halimbawa, hindi maiiwasan ang paunang sakit. Lumilitaw ang pakiramdam ng kabiguan, ang takot sa hinaharap, pagdududa sa sariling halaga. Ngunit kung gagamitin ng taong iyon ang pagdurusa bilang paanyaya sa pagninilay, matutuklasan niya ang mga bagong lakas. Marahil ay makakahanap sila ng mas tunay na layunin. Marahil ay mapagtanto nila na nabubuhay sila ng automatiko. Marahil ay magising sila sa isang bagay na mas dakila. Ganito nagiging guro ang pagdurusa. Pinipilit tayo nitong tumingin sa loob kung saan matatagpuan ang mga sagot na itinatago ng paglihis ng ginhawa. Mayroon ding emosyonal na pagdurusa. Iyon ay ang lumilitaw kapag may nananakit sa atin, kapag tayo ay pinagtaksilan o tinanggihan. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang punan ang kawalang ito sa pamamagitan ng paghahanap ng mabilis na libangan, pagkain, social media, pagkonsumo, panandali ang relasyon. Ngunit ang kawalan ay hindi napupuno ng pagtakas. Nawawala lamang ito kapag naunawaan. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababagabag ng anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa bagay mismo, kundi sa pagtatantya mo dito. Nangangahulugan ito na ang pagdurusa ay sa malaking bahagi isang refleksyon ng kahulugan na inilalapat natin sa mga pangyayari. Ang parehong pagkawala na nagpapabagsak sa isang tao ay maaaring magpalakas sa iba dahil ang nagbabago ay hindi ang pangyayari kundi ang interpretasyon. Isipin ang isang tao tulad ni Michael Jordan. Sa kanyang karera, siya ay tinanggal sa mga koponan, pinuna at pinagdudahan ng di mabilang na beses. Ngunit sa halip na hayaan ang pagdurusa na maging definisyon niya, ginamit niya ito bilang gasolina. Bawat pagkatalo ay naging dahilan para lumago. Ito ang esensya ng Stoicism sa gawa. Hindi ito pagtanggi sa sakit, kundi pagbabago ng epekto nito sa enerhiya para umusad. Sa kabaligtaran, may mga nawawala sa loob ng kanilang sariling pagdurusa, pinapakain ito hanggang sa maging isang pagkakakilanlan. Ang pagdurusa na walang layunin ay nagwawasak. Ito ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng nakapaligid dito. Ito ang nangyari sa mga taong hindi nakayanan ang panloob na presyo ng sakit, tulad ni Kurt Cobain. Isang talentado, sensitibong tao,
ngunit isa na hindi nakahanap ng kahulugan sa kanyang nararamdaman. At kapag nawalan ng kahulugan ng sakit, nagiging hindi ito matitiis. Sinabi ni Marcus Aurelius na walang nangyayari sa sinumang tao na hindi ginawa ng kalikasan na kaya niyang tiisin. Naniwala siya na bawat tao ay may kakayahang magtiis ng kung ano ang idudulot ng tadhana. Ang problema ay kakaunti ang naniniwala dito. Kinumpirma ng modernong agham ang sinaunang pananaw na ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong humaharap sa pagdurusa bilang natural na bahagi ng buhay ay mas malamang na makabuo ng emosyonal na katatagan. Mas mahusay nilang pinamamahala ng stress, gumagawa ng mas makatuwirang desisyon at nagtatamasa ng mas matatag na kalusugan ng isip. Nangyayari ito dahil iba ang pagtingin ng utak sa pagdurusa kapag walang pagtutol. Ang kirot ay nagiging aral, ang pagdurusa ay salamin. Ipinapakita nito kung sino talaga tayo kapag nahuhulog ang ating mga maskara. Inilalantad nito na ang lakas natin ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kundi sa kung paano tayo tumugon sa mga ito. Kaya naman, kapag may masakit na nangyayari, hindi dapat ang tanong ay, bakit nangyayari ito sa akin? Kundi, ano ang nais nitong ituro sa akin? Ang simpleng pagbabagong ito ng pananaw ay lubos na nagpapabago sa karanasan. Ang sakit ay humihinto sa pagiging parusa at nagiging daan. Si Marcus Aurelius mismo ay namuhay ayon sa katotohanan ito. Sa panahon ng Antonine Plague, isang epidemya na sumira sa Imperyong Romano, nasaksihan niya ang pagkamatay ng mga malalapit na kaibigan at pamilya at ang pagkasira ng buong lungsod. Maaari sana siyang mawalan ng pag-asa, ngunit pinili niyang kumilos ng may kapanatagan. Nagpatuloy siya sa pagsusulat, pagninilay at pamamahala ng may pag-iingat. Hindi niya nakontrol ang trahedya, ngunit kinontrol niya ang kanyang isip sa harap nito, at ito ang eksaktong naghihiwalay sa mga sinira ng pagdurusa mula sa mga pinalakas nito. Hanggang ngayon, ang pagdurusa ay nananatiling hindi maiiwasan, ngunit kung paano natin ito hinaharap ay isang pagpipilian. Kapag hinarap mo ang sakit ng direkta, nang hindi tumatakas, nawawala ang kapangyarihan nitong dominahin ka. Para itong pagtawid sa isang madilim na gubat, alam mong may liwanag sa kabilang dulo. Isa itong proseso, at bawat hakbang na ginagawa ng may tapang ay bumubuo ng isang bagong bersyon ng iyong sarili. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapalaya sa pag-unawa, na ang pagdurusa ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong bagay. Sa loob nito, nagigising ang kamalayan. Sa loob nito, namamatay ang pagmamataas at isinisilang ang karunungan. Hindi tiningnan ni Marcus Aurelius ang pagdurusa bilang parusa, kundi bilang isang landas. Pinaniniwalaan niya na ang mga pinakamahirap na nagdurusa, kapag nagising na, ay siya ring pinakamalalim na nakakaintindi sa buhay. At marahil ito ang malaking aral. Huwag tumakas sa sakit. Huwag lumaban dito. Lakarin ito. Dahil, tulad ng isinulat niya, ang nangyayari sa bawat tao ay inihanda para sa ikabubuti ng kanyang kalikasan. Ang sakit ay hindi dumating upang sirain ka. Dumating ito upang ibunyag ka. Ang galit ay isa sa pinakamapanira at kasabay nito, isa sa pinakakaraniwang emosyon sa likas na pagkatao. Maliwanag na napansin ito ni Marcus Aurelius nang isulat niya, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nagdulot ng pinsala. Ang simpleng pangungusap na ito ay may malalim na kahulugan dahil ito ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi pa nagagawa, ang sining ng pagpapanatili ng panloob na kapayapaan kahit na sinusubukan ng mundo na pukawin ito. Ang galit ay ang primitive na reaksyon ng isang isip na naniniwala pa rin na posible ang panlabas na kontrol.
Lumilitaw ito kapag hindi naayon ang mga bagay sa gusto natin. Kapag nararamdaman nating tayo ay pinagmalupitan, hinadlangan o hindi iginalang. Ito ay isang emosyonal na tugon na tila natural, ngunit halos hindi kailanman nakakatulong. Ang problema sa galit ay nagkukubli ito bilang kalakasan. Kapag sumabog, sumigaw, o nagre-react ng padalos-dalos ang isang tao, tila sila ay nagpapahayag ng kanilang sarili, ngunit sa katunayan, nawawalan sila ng kontrol. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang galit at kalungkutan ay nagmumula sa isang mahinang isip. Hindi niya ito sinabi bilang paghuhusga, kundi bilang isang obserbasyon. Ang galit ay ang refleksyon ng isang isip na hindi pa natututong pamahalaan ng sarili. At ang pamamahala sa sarili ay para sa kanya tunay na kapangyarihan. Ang modernong lipunan ay nabubuhay sa isang patuloy na estado ng pagkairita. Nagigising ang mga tao na stressed na, naiipit sa traffic, pinipilit ng mga deadline, nakalantad sa patuloy na paghahambing sa social media. Lahat ay tila dahilan upang masaktan. Ang galit ay naging dominanteng emosyonal na wika, ginagamit bilang isang uri ng depensa laban sa anumang pagsubok. Ngunit kapag tiningnan mo ng mas malapitan, napagtanto mong sa likod ng bawat pagsabog may takot. Takot na hindi igalang, na hindi maintindihan, na hindi sapat. Ang galit ay madalas ang pagbabalat kayo para sa isang sakit na hindi pa nakikilala. Isipin ang mga simpleng sitwasyon sa pang-araw-araw. May bumangga sa iyo sa traffic at nagre-react ka ng may galit. Sa kaibuturan, hindi lang ang mismong gawa ang nakakairita sa iyo. Ito ay ang pakiramdam na mayroong lumabag sa iyong espasyo. O kapag may pumupuna sa iyong trabaho at sumasagot ka ng depensibo, ang tunay na nakakasakit ay hindi ang kritisismo, kundi ang nasaktang ego na tumatangging questionin. Lumilitaw ang galit kapag nararamdaman ng pagmamataas na nawalan ito ng kontrol sa salaysay. Kaya naman napakarami nitong kinukonsumo dahil pinapakain nito ang ego at ang ego ay hindi nabubusog. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam ng galit at pagkilos ng may galit. Ang maramdaman ito ay likas sa tao. Ang kumilos ng may galit ay ang pagpapahintulot sa emosyon na kontrolin ang katuwiran. Kapag nangyari ito, nawawala ang kalinawan. At ang tao na napuspos ng mga bugso ng damdamin ay nagsasabi at gumagawa ng mga bagay na madalas niyang pinagsisisihan agad pagkatapos. Kinukumpirma ng modernong neuroscience ang alam na ng mga Stoic. Kapag nangingibabaw ang galit, nagde-deactivate ang rational brain at ang primitive na instinto ang pumupuno. Sa makatuwid, ang mga desisyong ginawa sa gitna ng matinding galit ay halos palaging nagdudulot ng pagsisisi. Itinuturo ng Stoicismo na ang kontrol sa emosyon ay hindi panunupil, ito ay kamalayan. Hindi sinabi ni Marcus Aurelius na itanggi ang galit, kundi unawain ito bago ito lumitaw. Isa itong ehersisyo ng patuloy na pagmamasid. Nang patunayan niya, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Mapagtanto mo ito at makakahanap ka ng lakas. Sinasabi rin niya na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa hindi automatikong pag-react. Ang isang malayang isip ay nagmamasid, nakakaunawa at tumutugon ng may kapanatagan. Tingnan kung paano ito mailalapat sa pagsasagawa. Isipin ang isang tao sa trabaho na patuloy na nagpapalitaw, sumusubok sa iyong mga limitasyon, nagbibigay ng mga matatalim na puna. Karamihan sa mga tao ay nagre-react ng may puot, gumaganti, nagtatago ng sama ng loob. Ang resulta ay isang walang katapusang siklo ng tensyon at pagkapagod. Ngunit kung ilalapat mo ang kaisipang Stoic, lubos mong babaguhin ang laro. Sa halip na mag-react, nagmamasid ka. Napagtanto mong mas nagsasalita ang pagpukaw ng ibang tao tungkol sa kanila kaysa sa iyo. At sa pananatiling hindi nababahala,
pinapanatili mo ang iyong kapangyarihan, nawawala ang epekto ng galit ng iba. Sa puntong ito, nagiging tahimik na lakas ang pagkontrol sa sarili. Isang tunay na halimbawa nito ang paninindigan ni Nelson Mandela. Hindi makatarungang ikinulong sa loob ng 27 taon. Mayroon siyang lahat ng dahilan sa mundo upang maging isang mapait na tao na pinatnubayan ng puot, ngunit pinili niya ang kabaligtaran. Sa kanyang paglaya mula sa bilangguan, pinatawad niya ang mga nagkulong sa kanya. Naintindihan niya na ang galit ay magpapanatili sa kanya bilang bilanggo, kahit nasa labas ng mga rehas. Ang ugaling ito ay hindi kahinaan. Ito ang pinakadalisay na paggamit ng pagkontrol sa sarili. Ito ang tatawagin ni Marcus Aurelius na inilapat na karunungan. Ang galit ay isa ring anyo ng tahimik na paninira sa sarili. Sinasira nito ang mga relasyon, inilalayo ang mga tao at pinapahina ang katawan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong nabubuhay sa isang patuloy na estado ng pagkairita ay mas madaling kapitan ng mga problema sa puso at matagalang pagkabalisa. Ito ay dahil binibigyang kahulugan ng katawan ang galit bilang isang patuloy na estado ng pagkaalerto, naglalabas ng mga hormone na nagpapahina sa nervous system. Sa makatuwid, bawat emosyonal na pagsabog ay may mataas na pisikal at psikolohikal na gastos. Iminumungkahi ng stoicismo ang kabaligtarang landas, ang kalmado bilang anyo ng lakas, ang kapanatagan bilang anyo ng paglaban. Ngunit paano ito mailalapat sa pagsasagawa sa isang mundong napakabilis at mapukaw? Ang sagot ay nasa kamalayan ng kasalukuyang sandali. Kapag may nakakainis sa iyo, sa halip na mag-react agad, huminga. Obserbahan ang iyong nararamdaman, tukuyin kung ano ang nakaapekto sa iyo at itanong, karapat-dapat ba ito sa aking kapayapaan? Ang paghinto na ito ay ang sandali kung saan nagiging karunungan ang instinto. Sa agwat na ito mo pinatutunayan sa iyong sarili na ikaw ay mas malaki kaysa sa iyong mga emosyon. Nabuhay si Marcus Aurelius na napapalibutan ng mga digmaan, pagtataksil at patuloy na paghamon sa kanyang kapangyarihan. Madali sana siyang napangibabawan ng galit, ngunit pinili niya ang ibang paninindigan. Isinulat niya, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng kanyang mga saloobin. Nangangahulugan ito na kung pinapakain mo ang mga kaisipan ng puot, kalaunan ay magiging katulad ka ng iyong kinasusuklaman. Ngunit kung pinapakain mo ang mga kaisipan ng kapanatagan, nagsisimula kang magliwanag ng parehong kapayapaan sa paligid mo. Ang galit ay hindi lamang isang individual na problema. Ito ay nakakahawa. Kapag nag-react ang isang tao ng may matinding galit, ginigising nito ang galit sa iba para itong apoy na mabilis kumalat. Ngunit kung paanong nakakahawa ang galit, gayon din ang pagiging kalmado. Ang isang kilos ng pasensya ay maaaring pumigil sa buong argumento. Ang isang payapang tingin ay maaaring magpaamo sa isang panunukso. Ang pagkontrol sa emosyon ay isang anyo ng tahimik na pamumuno. Pinaniwalaan ni Marcus Aurelius na ang perpektong kapanatagan ay binubuo ng pamumuhay sa bawat araw na parang ito ang huli ng walang pagkabahala, ng walang kawalang interes, ng walang pagkukunwari. Ang pananaw na ito ay sumasaklaw sa mas malaking layunin ng pamamahala ng galit. Hindi ito tungkol sa paglitaw na kalmado sa iba. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may kapayapaan sa loob ng sarili. Ito ay tungkol sa pag-unawa na walang panlabas na makakagambala sa iyong balanse kung hindi mo ito papayagan. Ang galit ay ang emosyon ng mga hindi pa nakakaintindi na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa paglampas sa iba, kundi sa paglampas sa sarili. Kapag natuto kang kontrolin ang galit, nagsisimula kang tingnan ang buhay ng iba. Ang mga sitwasyong minsang nakasakit sa iyo ay nagiging simpleng pagsubok, at ang mga pagsubok na ito
ay nagiging batong tuntungan patungo sa pagkontrol sa sarili. Ito ang landas ng Stoic, hindi pag-react sa mundo, kundi paglalayag dito ng may panloob na karunungan. May dumadating na punto sa buhay kung saan kailangang harapin ng tao ang isang katotohanan na iniiwasan ng karamihan. Lahat ay panandalian. Alam ito ni Marcus Aurelius nang higit kanino man. Napapalibutan ng kapangyarihan, digmaan, pagkalugi at responsibilidad. Naintindihan niya na ang buhay ay parang ilog na patuloy na umaagos at ang pagtatangkang pigilin ng agos ng tubig ay ang paghatol sa sarili sa pagdurusa. Patuloy na obserbahan na ang lahat ng bagay ay isinilang mula sa pagbabago, isinulat niya, at sanayin ang iyong sarili sa pag-iisip na walang labis na minamahal ang kalikasan maliban sa pagbabago ng mga umiiral na anyo at paggawa ng mga bago na katulad nila. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pilosopikal na ehersisyo. Ito ay isang anyo ng pagkabuhay ng isip. Ang pagtanggap sa pagiging panandalian ay ang pagtanggap sa buhay kung ano ito talaga, hindi kung ano ang nais nating mangyari. Kapag may nagtatapos, isang relasyon, isang yugto, isang pagkakaibigan, isang pangarap, natural lamang na lumitaw ang isang salpok ng pagtutol, isang pagnanais na kumapit sa kung ano ang wala na. Ngunit iniimbitahan tayo ni Marcus Aurelius na tingnan ito ng may kapanatagan. Madalas niyang sabihin na walang nangyayari na kakaiba sa karanasan ng tao at kung natural ang isang bagay, kung gayon ito ay kayang tiisin. Naniniwala siya na ang universo ay nasa kalagayan ng tuloy-tuloy na pagbabago at ang paglaban dito ay parang pagpipigil sa pagsikat ng araw. Kapag naunawaan nating bawat pagkawala ay, sa totoo lang, isang pagbabagong anyo, sisimulan nating mamuhay ng mas magaan. Naglalaho ang pagkakapit sa bagay at sa halip ay lumilitaw ang isang sapat na pagtanggap. Isang pagtanggap na hindi pagsuko, kundi karunungan. Isipin ang isang tao na nawalan ng trabaho at nalulugmok sa kawalan ng pag-asa, naniniwalang gumuho na ang kanyang mundo. Gayunman, pagkaraan ng ilang buwan, natuklasan ng mismong individual na iyon ang isang bagong oportunidad na gumabay sa kanya sa isang mas makabuluhang landas. Sa sandali ng pagkawala, tila isang katapusan ang lahat, ngunit sa katunayan, simula lamang ito ng isa pang yugto. Itinuring ito ni Marcus Aurelius bilang isang pagpapakita ng likas na kaayusan. Iginiit niya na ang nangyayari sa bawat isa sa atin ay para sa ikabubuti ng kabuuan at na ang dala ng panahon ay kinakailangan. Ipinahihiwatig nito na may likas na talino sa agos ng buhay na kadalasan ay hindi nauunawaan ng sangkatauhan dahil sa limitado nitong pananaw. Ang hamon ay nasa pagtitiwala sa hindi nakikitang prosesong ito. Ang isip ng tao ay may tendensyang kumapit sa nakasanayan, sa kung ano ang nangangako ng katiyakan. Ang hirap, gayunpaman ay ang katiyakang ito ay isang ilusyon lamang. Lahat ay nagbabago. Ang ating katawan, ang ating mga relasyon, ang ating mga kalagayan. Ang panahon ay parang ilog ng mga pangyayari, deklara niya, at malakas ang agos nito. Sa lalong madaling panahon, ang nakikita ay tinatangay at isa pa ang pumapalit na siya ring tatangayin. Makapangyarihan ang metapora na ito dahil tinutulungan tayo nitong maunawaan na ang mga kalungkutan ngayon ay tatangayin tulad ng pagkatangay ng mga kagalakan kahapon, walang nananatili. At kung walang nananatili, sumisibol ang pagdurusa kapag sinubukan nating panatilihin ang nakatakdang magwakas. Ang pagtanggap sa kawalang katiyakan ay hindi nangangahulugang pagiging manhid o walang pakialam. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito ng mas buong pamumuhay. Kapag alam nating may hangganan ng isang bagay, natututo tayong pahalagahan ang kasalukuyan.
Ang ordinaryong sandali, isang ibinahaging tasa ng kape, isang simpleng pag-uusap, ang katahimikan ng umaga ay nagiging mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na hinihimok tayo ni Marcus Aurelius na tandaan, huwag kang kumilos na parang mabubuhay ka ng 10,000 taon, nakabiti ng kamatayan sa iyo, habang ikaw ay buhay, habang posible maging mabuti. Ang pagkaunawa sa panandaliang kalikasan ng buhay ay hindi tayo dapat paralisahin, kundi pasiglahin. Tinutulungan tayo nitong maunawaan na ang tanging tunay nating pag-aari ay ang kasalukuyang sandali, at ang kasalukuyang sandali ang tanging espasyo kung saan tayo maaaring kumilos, magmahal, maglingkod at lumago. Kapag tinanggap natin ang likas na agos ng buhay, isang malalim na pagbabago ang nagaganap sa loob natin. Ang galit ay nagiging pag-unawa, ang takot ay nagiging tiwala, at ang pagkakapit sa bagay ay nagiging kalayaan. Sinisimulan nating tingnan ang mga pagbabago hindi bilang banta, kundi bilang mahalagang bahagi ng isang matalinong siklo na patuloy na nagtuturo sa atin. Hindi tiningnan ni Marcus Aurelius ang mundo bilang magulong kalagayan, kundi bilang isang harmonyosong pagpapakita ng universal na katwiran, ang Logos. At ang katwirang ito, naniniwala siya, ay hindi kailanman nagkakamali, kahit pa hindi maunawaan ng ating limitado at makitid na pananaw ang layunin nito. Kaya sa harap ng anumang pagkawala, pinayuhan niya, tanggapin ng walang pagmamataas, bitawan ng walang pagkakapit. Ang pamumuhay sa ganitong paraan ay isang patuloy na pagsasanay. Humihingi ito ng panloob na pagbabantay, pagpapakumbaba, at kahandaang tanggapin na ang buhay ay hindi kailanman magiging eksaktong gusto natin, ngunit palagi itong magiging ayon sa kung ano ang nararapat. Kapag nagawa nating kumilos sa ganitong paraan, titigil tayo sa paglaban sa agos at magsisimulang gumalaw kasama nito. Sa puntong ito, sumisibol ang kapayapaan sa loob, hindi dahil naging perpekto ang ating mga kalagayan, kundi dahil huminto tayo sa paglaban sa mga ito. Ito ang tunay na kalayaan na masigasig na hinangad ni Marcus Aurelius. Ang kalayaang isinilang mula sa malalim na pagtanggap sa kung ano ang umiiral at mula sa tahimik na paniniwala na lahat ng dumarating ay dumarating upang magbigay ng aral sa atin. Nag-aalok ang buhay ng walang tigil na paanyaya sa pagmumuni-muni. Ang mga pahayag ni Marcus Aurelius ay hindi lamang isinulat upang basahin, kundi upang isabuhay. Kapag natuto tayong tanggapin ang lampas sa ating kontrol at magtuon sa pagkontrol ng ating sariling reaksyon, matutuklasan natin ang isang kapayapaang hindi kayang alisin ng mundo. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob mo, sa pamamagitan ng maliliit na pagkilos ng bawat araw. Nagpapasalamat ako sa pagsama mo sa akin hanggang dito, at sa pagpapahintulot sa mga ideyang ito na maging bahagi ng iyong personal na paglalakbay. Naway hindi lamang ito magsilbing inspirasyon, kundi tunay na pagbabago. Inaasahan kong makikita kita sa susunod na video